Ayan mga kamaster, may tumawag sa atin na customer. So nag-prepare na ako ng mga gamit para sa pagre-repair natin doon. So ayan pala yung ating bagong sasakyan pang service. So ayan. Ayan mga kamaster, papunta na tayo doon sa ating customer. Ayo. Ayan. Ayan mga kamaster, ito yung i-repair natin. Sharp GTIC inverter. So ang ano natin ng customer, ito si ma'am. Ah, ang concern niya is bigla lang daw na wala yung lamig. So i-check natin to. Tingnan natin dito kung may mga butas. Ayan. Mga karip at kasaka aircon. Bawal ito. Pag nag-yelo dito, may yelo, bawal to ano ng kutsilyo or matulis. Yan yung mga tips ko sa inyo para hindi ito mabutas. So wala naman tayong nakita. Dito tayo sa baba. So ayan, ito yung ano niya. So buksan natin, i-check natin kung paano natin to i-troubleshoot. Yan, ito yung ano niya, model. Yan. Yan mga master, ito yung compressor niya. Yan. Then ito yung board niya. So bago natin isaksak, tinanggalan muna natin yung cover para mamaya tuloy-tuloy yung pag-troubleshoot natin dito sa board. Kasi bigla lang daw na nawala yung lamig. So isaksak na natin. Ayan. Aantayin natin kung aandar ba yung compressor o hindi. Ayan mga master, nakasaksak pa rin yan. So titingnan natin dito kung may dito tayo sa fuse. Titingnan natin dito. So kung makikita natin dito, may ano naman yung ano niya dito sa DC. Pag dito tayo sa power supply, ayan, umiilaw rin. So yung power supply natin is good kasi umiilaw dito yung fuse. Pagpunta dito sa DC, meron din. So i-check natin yung ito yung sa UBW papunta sa compressor. So dapat may makuha tayo dyan na 100 plus something. So i-tester natin. Naka-DC tayo. Yan. Din yung isang test pra dito natin ilagay sa ground. Dito. Din yung isa doon tayo sa compressor sa UBW. Itong blue. Ayan. Check natin. So ilalagay natin dito sa yung black test pra dito sa ground. Din ilagay natin dito sa brown. Ayan mga kamastero, brown. Din yung nakalagay dyan is 12 volt DC. So dito tayo sa blue 13 or 12. Dito tayo sa black 13 12. So talagang hindi under yung compressor kasi walang supply doon papunta sa compressor. Siguro sira yung ano nito, yung IPM nya. Ito yung parang may maraming paa to dyan. So ayan mga kamaster, i-check natin yung compressor, yung resistance nya.
Doon sa compartment, i-check din natin yung mga parts para sa mga customer at sa mag-DIY or sa mga kapwa natin technician, alam nila kung paano mag-troubleshoot ng ganitong refrigerator. So ayan, bunutin ko lang. Ayan. Then paano ba i-check yung compressor? Tanggalin natin to, yung connection na to. Ayan. Kunan natin ang resistance. Ilagay natin yung resistance. Ayan. Then check natin yung compressor. Ito yung wire. I-check mo lang to. Dapat yung value ng compressor is equal resistance. So ayan, hindi ko na ipakita sa taas. So dito tayo sa black at sa blue. Ayan, 9.5. Then black at sa brown, 9.5. Then blue at sa brown, 9.5. So equal yung resistance niya. Ibig sabihin yung compressor natin good, pero yung mamaya pagpaanda titingnan natin kung okay. So ayan, bubuksan natin dito. Ayan. Ayan, buksan natin. Ito yung tornilyo. Ayan. Then pagkatapos, ito, dalawang kamay, i-push mo lang. Then ganyanin mo lang to dito. Ayan, bukas na. Ganyan lang magbukas. So ito yung sa loob niya. So ito yung fan blower niya. Ayan, kung natin ihila, parang tumutunog na. Ayan, parang hindi siya free wheel. So ito naman yung ito yung heater niya. Ayan, ito yung para sa heater na wire. Check natin, dapat may makuha tayo na 100 to 300 ohms. Then itong kulay green, yung dalawa, ito yung sensor niya. Dapat may makuha tayo na 1.5 k ohms to 2 k ohms. So i-check natin. Ayan, tanggalin na lang natin para makita nyo sa actual. Then ganun din, iganyan mo lang to, itong mga ito, ganyan mo lang ng flat screw. Then ihila mo rin. Ayan mga master, ito yung tinatawag na defrost heater. Then ito yung supply doon sa fan blower doon sa baba ng board. So ito na yung actual niya. So ito yung tinatawag na sensor. Then paano ba ito i-check? Check na natin. Mga master, check natin. Sundan nyo lang yung video para may matutunan kayo kung paano ito i-repair. Ayan. Dito muna tayo sa sensor. Ayan o, 1.6. So ibig sabihin good pa to. 1.5 to 2 k ohms yung natin. Mag-check ng ganitong sensor. Then yung heater, ito naman yung heater. Yan, check natin. Heater, dapat may makuha na 100 to 300 ohms. Ayan mga master, 375 ohms. Din dito sa baba, dito sa ilalim, ganun din.
nandito yung screw paano buksan. So marami na akong video nito, pwede nyo na lang puntahan. Yan. Dito may sa loob may sensor. Katulad nito yung sensor niya. Ganon din yung ano niya. Ganon yung ano niya. Sensor sukat 1.25 k ohms. So ayan mga kamaster, i-order natin yung board at kasa fan blower kasi ano na, may sayad na. So ayan. Mag-update lang ako master pag may board na ako nakita. Ayan mga kamaster, order na ako ng board. Siguro mga 1 week ito bago dumating. Ito na yung bago na board niya. Brand new to mga kamaster. Ayan. Then ito yung blower niya. Tingnan natin kung pareha. Ayan yung blower niya. So parehas lang sila. Ayan yung wire, ganun din. 4 yung wire. Din ilagay na natin to doon. Ayan mga kamaster, bago na yung board. Ito yung sa customer. Kung makikita natin dito is kalawang na yung mga, ayan o. Hindi katulad dito is brand new. Ayan. Then ito na yung ilagay ko na. So hindi ko muna sinarado kasi i-observe natin. Ayan mga master, isaksak na natin kung okay na ba to. Ayan. Ayan mga kamaster oh. Kung maririnig nyo is umandar na yung compressor. Ayan. Ayan. Then i-check na natin yung ilagay natin sa DC. Titingnan natin kung ganoon pa rin yung voltahe niya. So ayan. Yung isa ilagay sa ground. Ayan. Ayan dito. Then ilagay natin sa ayan. Naka-DC tayo ha. Ilagay natin dito sa brown. Ayan, kanina is 12. Ngayon may nakuha tayo na 39, 21. Then dito naman sa blue. Ayun, may 20 na. Then dito, ayan. 20 na rin, 25. So, puntahan natin kung umiikot ba yung fan. Ayan, umiikot pala yung fan. So, good lang yung fan motor sa ating customer. Ayan. Then, ayan. Umiilaw na mga kamaster. Kanina walang ilaw. So, ngayon okay na. So, din maglagay tayo ng tubig. Kung lalamig ba. Ayan. So, ilagay natin dito. Kung lalamig ba. Para sa drain niya, oh. Dumi na. Ayan mga master, mga nakalipas mga 15 minutes. So tingnan natin kung lumalamig na iba yung nilagay natin na baso. Ayan oh. Sobrang lamig na oh. Ayan. Tapos naghihilo agad yung ano oh. Yung baso oh. Nag-moisture na oh. Sobrang lamig na. Ayan. Mamaya natin to ibalik yung cover niya kasi in-observe muna natin.
dito. Ayan. Ayun, lumalamig na rin. Ayan. So ayan mga master, hanggang dito lang yung video. Sana matutunan kayo kung paano i-check at i-repair. Peace out mga kamaster.